alamin natin ang pagkakaiba nitong dalawa sa specs, presyo at itsura. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Sa price difference po na 5,000 pesos nitong dalawang gwapo sa harap natin, ginawa na po natin ang comparison review. Pero papakilala ko po muna sa inyo bago tayo magpatuloy ha. Unahin lang natin ito pong si Suzuki Smash 115cc na carb type. At ito naman pong si Suzuki Smash 115cc din po na FI naman. Mamaya na po natin i-discuss yung kanyang cash price and installment basis ha. Unahin lang po natin dito sa kanyang looks. Okay, sa looks po mapapansin natin mas malapad po itong bagong labas na Smash FI. Ito po ay model 2025 ha. Kita nyo naman yung kanyang width medyo makitid lang dito sa carb type. Sa front view, makikita naman natin yung headlight niya ka-level na ng handlebar. Yun nga lang po, dito sa FI version, medyo malapad po yung kanyang headlight. At dito naman po sa carb type, medyo maliit po siya. Pero sa shape, hindi naman po sila nagkakalayo. Pareho din po silang bulb type pa ang kanilang lighting system. Yun naman yung kanyang air vent. Malaking tulong po yan para sa aerodynamics design nitong Suzuki Smash. Mas magiging maganda ang takbo natin. Pareho po silang merong bolt na tigatlo sa harap. Pwede po yan lalagyan ng basket or carrier. Or kung kailangan na maglagay ng plate number sa harap, ayos na ayos. Ready na rin po yan. And then nagkaroon na po ng pagbabago dito sa gitna. Pointed. Dito po sa FI, meron din siyang air vent. At dito naman po sa carb type, wala na, pairings na lang po siya na pointed din. And then sa decals design, magkaiba po sila pero no problem naman, pareho naman sila maganda ang kulay at design. And then sa level po ng turning signals, pareho din po silang nasa gitna na, mataas, madali makita. Sa front fender napansin ko, medyo mas malaki po ang fender dito po sa carb type. At dito naman po sa FI version, nakita nyo naman medyo maiksi siya, unlike dito po sa carb mahaba. Okay, sa telescopic fork na front suspension, magkaiba po ng kulay. Silver dito po sa carb type at glossy black naman po dito sa FI. Sa front wheel, magkaiba na rin po. Dito po sa carb type, naka-spoke wheels na po siya. Ayan, meron po siya mga rayos and then stainless po. At dito naman po ay naka-mag wheels na kulay gold. Pareho din po yan size 17. Pareho din po ng size sa front. Meron po itong sukat na 70 by 90 by 17. Made in the Philippines po yung MVP Star na gulong. Tubeless po dito sa FI na Smash. At tube type pa rin po dito sa Smash na carb. Sa preno po, naka-drum dito sa front brake ng carb type. At naka-single disc naman po na merong single piston caliper dito po sa front brake ng FI Smash. Pareho din po ng sukat ng gulong dito sa likod. 80 by 90 by 17. Naka-drum pa rin po sa rear brake ng carb type ng Smash. At naka-drum din po dito sa FI version naman po ng Suzuki Smash. Sa rear suspension, pareho po silang naka-dual shock absorber, pareho pong non-adjustable. May iba lang po ng kulay silver po dito sa carb type at kulay black naman po dito sa FI. Sa stock na muffler po, magkaiba rin po sila. Medyo bulky po dito sa carb type ng Smash. Yung kanya pong heat guard, stainless na metal na po.
At dito naman po sa Suzuki Smash FI, combine po siya ng metal na naka-chrome and then plastic na heat guard. At medyo payat po yung kanyang stock na muffler. Pero pareho naman po, laser print po yung kanyang brand dito sa muffler. Napansin ko mas malapad po ang taillight ng carb type, all valve pa rin po. At dito naman po sa FI, ayan, all valve din naman po siya. Mas pointed lang po yung kanyang buntot dito sa rear. Magkaiba rin po sila ng grab bar, mas malapad po ang grab bar ng carb type ng Smash. At dito naman po may korte siya na parang sungay dito po sa grab bar ng FI. Although pareho naman sila ng kulay po, glossy black. And then sa foot peg, pareho naman po silang naka-rubberized. Mas malaki lang po dito sa Smash carb type. Mas makapal yung rubber niya kaysa dito po sa FI. Pero sa transmission, pareho lang po sila. Bali, 4-speed semi-matic transmission. Pareho din po sa gear shift pattern, rotary. And then mas tipid po sa engine oil dito po sa Smash FI dahil 650 ml lang po ang kanyang capacity at nasa 800 ml naman po ang engine oil capacity dito sa carb type ng Suzuki Smash. Sa kanila pong kickstarter, napansin ko dito po sa FI naka-chrome siya and then purong bakal. At dito naman po sa carb type, ayan, may rubber po yung kanyang kicker and then stainless na po yung kanyang kickstarter. Pareho lang po sa brake pedal and gear pedal. And then sa meter panel, pagkaiba po sila, pero pareho namang stylish ang kanilang mga design. Okay, dito po sa FI, kita nyo parang digital dahil sa kulay niya, ang lapad, di ba? Para na rin siyang LCD screen. At dito naman po sa carb type, may division siya yan, dalawa yung kanyang panel. Kaya mas maganda rin ang forma. Dito po sa carb type, kita nyo naman tong isang bilog na panel dito. Ayan yung kanya pong speedometer and odometer. Then yung siyempre yung pong logo ng Suzuki. At nakabukod po yung fuel indicator dito po, or yung fuel gauge dito sa right side. Katabi po niya yung gear indicator. Ayan, neutral, primera, segunda, tercera, cuarta. And then turning signals, high beam, low beam sign. At dito naman po sa FI version ng Smash, nasa ilalim po yung kanyang gear position. And then, ito po, speedometer, odometer. Nasa taas naman po yung kanyang fuel gauge. And then, turning signals, high beam, low beam sign, check engine. And then sa switches and button, pareho lang po. High beam, low beam, turning signals, horn, and then electric starter, push button. So dito naman po sa carb type, parang meron siyang abang ng switches. So ayan, kita nyo naman. And then electric starter, push button. Okay, high beam, low beam sign, turning signals, horn. Meron po itong choke. Sa ignition system, siyempre pareho po silang disusi. Dito lang po sa carb type, wala po siyang shutter key. Unlike dito po sa FI ng Smash, meron po siyang shutter key lang. Then sunod na po natin yung upuan. Okay, dito po sa upuan, makikita nyo, mas malapad po ang upuan ng FI. Dito po sa carb type, makitid lang siya. So, malaking tulong po yun para hindi tayo masyadong buka, hindi tayo matitiyad. Medyo makapal ng konti po sa seat cover po ng FI. Then, kala ko madulas. Hindi po, pareho sila makapit sa pantalon natin, hindi po siya madulas. So, dito po sa carb type, meron po siyang stitch. Wala naman po dito sa FI. And then sa seat height, hindi po sila nagkakalayo. Dito po sa carb type, ang seat height po ito nasa 750 mm. And then sa FI naman po, nasa 745 mm. And then sa ground clearance naman po, 130 mm dito po sa carb type. At 145 mm naman po dito sa FI. Medyo mabigat po sa wet weight. Dito po sa carb type, nasa 99 kilos. At 94 kilos lang naman po dito sa fuel injected. Check po natin yung kanilang mga underseat storage. Dito po sa FI, nasa 7.6 liters po ang kanyang underseat storage. Medyo malaki po, ano? Pero hindi po kaya dito ang helmet kahit maliit na helmet. At dito naman po sa carb type, wala po tayong nakuhang details sa kanyang underseat storage. Pero obviously, mas maliit po ng konti itong kanyang underseat storage. And then mas malaki po ang tangke nitong si carb type. Nasa 4.3 liters po ang full tank. At 3.7 liters naman po dito sa fuel injected ng Smash. Pero sa fuel consumption, obviously dahil carb type po ito,
sigurado mas matipid po itong FI. Meron po itong fuel consumption na nasa 47 kilometers per 1 liter. At 68 kilometers per 1 liter naman po ang fuel consumption dito po sa FI ng Smash. Sa top speed, hindi naman po sila nagkakalayo. Pareho po nilang kaya ang 100 to 110 kilometers per hour. Pero dito po sa FI version, mayroon pong nag-declare na sa actual use na paabot po hanggang 120 kilometers per hour. Sa maximum power naman po nitong si carb type ng Smash, nasa 8.6 horsepower at 7,000 RPM. 9 Newton meter of torque at 4,000 RPM. At dito naman po sa FI Smash, 9.3 horsepower at 7,500 RPM and 9.1 Newton meter of torque at 6,500 RPM. Sa engine specs, pareho lang po silang 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, air-cooled sa cooling system. Nagkaiba lang po sa fuel supply system, isa pong FI at isa pong carb type. And then 113cc displacement dito po sa FI at 112cc displacement naman po dito sa carb type. Dito po sa FI ng Smash, tatlong kulay po ang available. Meron po itong black, red, and then itong ivory. And then 5 kulay naman po dito sa carb type ng Smash. Ito nga pong ivory, green, red, black, and gray. Price update na tayo ngayong January 17, 2026 dito po sa Don Phillips sa Santa Cruz, Laguna. Okay, dito po tayo sa cash price ng Smash na naka spoke wheels. Ayan, 66,500 pesos po sa cash. At sa Smash naman po naka mags na FI, 71,500 pesos. So 5,000 nga lang po ang kanilang price difference. So kung installment naman po, unahin na natin dito sa carb type ha. Meron po itong down payment na nasa 6,800 pesos. Sa 3 years po, 3,2 monthly. Sa 2 years, 4,025. At sa 1 year naman po ay 6,515. At dito naman po sa FI na nakamag, ang down payment po niya ay nasa 7,100. 3 years, 3,430. Sa 2 years, 4,320. At sa 1 year naman po ay 7,500 monthly. Pareho din po sila may rebate na 200 pesos. Okay, sa mga interesado po, ayan po sa screen yung kanilang Facebook account na Don Phillips Santa Cruz, Laguna. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.